got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, that thing hold fast, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Kamusta mga kaibigan? Ako si Faiza Andal, isang BSED Filipino freshman. Naisip niyo na ba kung ano ang nangyayari sa loob ng ating bibig sa tuwing tayo ay nagsasalita? Hindi ito mahika, ito ay phonolohiya. Sa video na ito, tatalakayin natin ang tunog ng wikang Filipino. Particular na ang ponemang katinig at ponemang patinig. Gagamitin natin ang mga konsepto at chart mula sa mga dalubhasa tulad ni Nina Paz et al. Upang masuri ang bawat tunog. Handa na ba kayong tuklasin ang agham sa likod ng ating wika? Halina't ating simulan natin sa mga ponemang katinig. Ang bawat katinig ay inaanalisa base sa dalawang bagay na makikita sa chart. Ang paraan ng artikulasyon at ang punto ng artikulasyon. Mayroon tayong 6 na pangunahing punto ng artikulasyon. Una ay ang panlabi, pangalawa ay ang panlabi pangipin, pangatlo ay ang pangipin, pang-apat, panggilagid, panlima ay ang pangalangala na may dalawang uri, ang alveopalatal at velar, pang-anim ay ang glotal. Ano nga ba ang panlabi o bilabial? Ang panlabi o bilabial ay ang pagdidikit ng dalawang labi tulad ng tunog na b at tulad na lamang ng mga salitang papaya, baka at mangga. Dumako naman tayo sa panlabi pangipin o labiodental. Ano nga ba ang panglabi pangipin? So ito ang tumidiit ang ibabang labi sa itaas ng ngipin. Tulad ng mga tunog na at dumako naman tayo sa pangipin o dental. Ito ay kung ang dulo ng ating dila ay dumidiit sa loob ng itaas ng ngipin na lumilikha ng mga tunog na at d. Tulad ng mga salitang tatay at damo. Dumako naman tayo sa panggilagid o alveolar. Ito ay ang dumidikit ang dulo ng dila sa punong gilagid na lumilikha ng mga tunog na s, n, at r. Sunod naman ay ang pangalangala na alveopalatal. Ito ay ang dumidiit ang ibabaw ng dulong dila sa matigas na ngalangala na lumilikha ng mga tunog na j, at nya. Dumako naman tayo sa pangalangala na velar. Ito ay ang dumidiit sa malambot na bahagi ng ngalangala ang ibabaw ng punong dila na lumilikha ng mga tunog na k, at g. Ang panghuli ay ang glotal. Ito ay ang nagdidiit, hinaharang o inaabala ng mga babagtingang patinig ang pressure na papalabas na hangin upang makagawa ng impit o pasutsot na tunog tulad ng u at h. Ngayon ay dumako naman tayo sa paraan ng artikulasyon. Meron tayong 6 na pangunahing paraan. Una ay ang pasara o stop, pangalawa ay ang pailong o nasal, pangatlo ay ang fricative, pang-apat ay ang affricative, pang-5 ay ang liquid, at pang-6 ay ang glide. Unang paraan ay ang pasara o stop. Ito ay ang hangin ay ganap na hinaharang at saka inilalabas ng biglaan tulad ng tunog na t, g. Pangalawa ay ang pailong o nasal. Ito ay ang hangin ay hinaharang sa bibig ngunit pinapayagang lumabas sa ilong tulad ng m. Pangatlo ay ang fricative. Ito ay kung saan ang hangin ay dumadaan sa isang makipot na daanan kaya nagdudulot ng pakiskis na ingay tulad ng s. Pang-apat ay ang affricative.
Ito ay kung saan ang hangin ay lumalabas sa bahagyang pagsara ng ibabaw ng dulong dila sa matigas na ngala-ngala kasunod ng pagsutsut, tulad ng mga tunog na ch, ch, at j, j. Ang 5 ay ang liquid. Ito ay kung saan ang hangin ay ilang ulit na hinaharang at pinapabayaang lumabas, tulad ng tunog na r, r. Panghuli ay ang glide. Naiiba ang katinig na Y at W dahil nagkakaroon dito ng galaw mula sa isang posisyon ng labi o dila patungo sa ibang posisyon. Nagkakaroon ng glide o pagkakambyo ang W mula sa puntong panlabi samantalang kabaliktaran naman ang Y dahil papalabas ito. Ang mga tunog na ito ay ang huwa, huwa, at iya, ya. Kung naman tayo sa ponemang patinig, ang mga vowels. Ang mga patinig ay ginagawa ng walang bara sa daloy ng hangin. Ang tunog ay nagbabago depende sa posisyon ng dila at hugis ng labi ng patinig. Una ay ang patinig na A. Ito ay pababa at pasentral. Ito ay ang pinakabukas na tunog tulad ng salitang anak. A. A. Pangalawa ay ang letrang E. Ito ang gitnang paharap tulad ng salitang mesa at elepante. E. E. Pangatlo ay ang letrang I. Ito ay mataas at paharap. Mataas at nasa harap ang dila tulad ng salitang ilaw. Ilaw. I. I. Ang 4 ay ang patinig na O. Ito ay gitnang palikod, nasa likod ang dila at bahagyang pabilog ang labi tulad ng salitang lobo. Lobo. O. O. Panghuli ay ang letrang U. Ito ay mataas na palikod. Mataas at nasa likod ang dila at mas pabilog ang labi tulad ng salitang ulan. Ulan. U. U. Kaya ang pinagkaiba ng I at U ay ang posisyon ng ating dila, harap laban sa likod, at kung gaano kabilog ang ating labi. Iyan po ang ating pagtalakay sa ponolohiya ng wikang Filipino. Sa susunod na magsasalita kayo, subukan niyong damhin kung saan napupunta ang inyong dila at kung paanong humuhugis ang inyong mga labi. Kamangha-mangha ang mekanismo sa likod ng ating mga wika. Kung nakatulong ang paliwanag na ito sa inyo, please like this video and subscribe para sa iba pang kaalaman tungkol sa wika, kultura at balarila ng Filipino. Hanggang sa muli at patuloy tayong matuto.